Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo, boss, eh. Gatas na gatas! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Pixu, right back at it again with another content. May lumalabas ngayon sa social media na ganitong post sa lahat ng platform, mga ka-plastic. So, nakalagay dito is wanted po siya ng PNP at NBI. Itong si Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Siya ay naka-detail dito kung saan siya nakatira, birthday niya, at kung kailan siya huling nakita. Nandito rin, mga ka-plastic. Tapos yung case niya is multiple complaint of estafa under article number 315 and 316, 317 and 318. So nandito rin yung any information whereabouts of said accuses na mayroon pong numbers, mga ka-plastic. So lumalabas ngayon na wanted na si Norman Mangusin, mga ka-plastic. So sabi sa comment, yun. For real, ay magbuti kung ganon. Baga si wanted si Boy Inidoro at Casper. Ito naman, sabi ni Kitsudan, lagot sa pangkat ng Sputnik. To, patay silang dalawa ni Manang Casper. Ginagamit mo sa kahambugan tong si Boss FLM, mga ka-plastic. Ito, madodonat ang aabuti ni Kunlaong, literal. Sabi naman ni Dwayne Justin, alam nyo sa totoo lang hindi naman sa pang-judge at nangingialam ako, no. Pero whenever I see boys and girls selling lanterns on the street, tangin na yan, binigyan pa ako ng kataran. Ito, Norman Calabasa after Norman Calaboso. Kasi hindi nagbabayad ng donasyon eh. So maraming nagsasabing wanted si Norman Mangusin, mga ka-plastic. So ito yung reaction naman ni Norman Mangusin sa kanyang Facebook page. At ito ang kanyang reaction regarding dito. Hindi na ho ito hindi na ito ito'y sobrang pamimersonal na ho. Nilagay na ho, wanted, multiple count of estafa daw. Nilagay yung address ko. Pero ang pagkakamali ni Tarantado po Genius, nakalagay dito, any information on the whereabout of the said accused may be reported through this number 0945. Puking ina mo, bobo. Oh. Etong mga number na to, hanapin na yan. Pangako. Hanapin na yan. Kung sino man yung gumawa nito o nagkaso-kaso ng ganito, okay? Nilagay mo wanted, sobrang personalan na yan. Ngayon, sa sobrang takot mo at nag-post po Genius Vlog, in-screenshot mo. Ikaw rin yun, poking ina mo. In-screenshot mo, sabay ipinost ng isang account mo, Friends of Food Genius. Di ba? Ang galing mo, o kininam? Oh. Ngayon sinasabi ko sa iyo, yan, sobrang personalan na yan. Pagsasabayin ko na kayo ni Makabaho sa kulungan. Pero kung makikilala kita, Food Genius, yung ipanalangin mo hindi ka namin makilala. Kasi si Makagago, iyahatid ko lang sa kulungan. Ikaw, iyahatid kita sa pintuan ni Satanas. Animal ka. Walang iya ka. Kung di totoo, FLM, dapat di ka apektado. Tarantado! Paninira yan eh. Paano sa makakabasa niyan? Magpapaliwanag ako isa-isa? Gago! Kinang ina mo. Natural, apektado ako. Hindi nga totoo eh. Bobo ka pala eh. Di kung totoo to, di hindi na ako naggagalaiti ng ganito. Kabobo mo. Oh. Tingnan natin kung di gaano katotoo yun, mga ka-plastic. Diba?
Ito, gumawa na naman ng panibagong katangahan at delusional na teorya. Kakasuhan niya daw yung mga nakalagay na cellphone number at nagdial daw din niya makontak. Unang-una sa lahat, hindi niya maisip na yung number na yan ay maaaring hindi totoo. At trap lang ni Pudgenius. Hindi naman tanga to para ilagay ang number niya. Pangalawa, kung ganun lang pala kadali makaso sa may-ari ng isang numero ay di na lahat ng kakilala natin may kaso na. Diba? Ubod ng tanga. Oo nga naman, no? Hindi niya alam pwedeng which either na ano yun, dami. Isang dami number, diba? Gumawa ng dami si Pudgenius. Ngayon, pag kinontak niya yon, automatically yung number niya na recently na pinabago daw niya sa Globe. Kasi nga sabi niya, di ba, may nakakuha ng numero niya in privately at kinokontak daw siya ng mga bashers niya. Di niya alam, gumagawa rin ng paraan to si Pudgenius para paglaruan siya. Di ba? Ngayon, tinatrap na siya sa sitwasyon. So wala kang pwedeng kasuhan dyan mga kaplastik dahil una sa lahat, yung mga numbers na yan, unknown yan. Unknown person kahit na ipatrace mo yan sa Telecommunications and Commission. Diba? Hindi po yan malalaman kung sino yan. Madali lang namang gumawa ng mga pangalan na hindi totoo. Diba? Yan ang hindi na naisip. At the same time, mga kaplastik, nagagalaiti si Norman Mangusin, baka ito po ang kainatnan niya. Baka humingi siya ng tulong kay Mayor Isko Moreno. Umiiyak na siya eh. Ayan, panoorin mo yan. Ako, Mayor, di ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kasi pinagtutulong-tulungan din ako eh ng mga tao ay, sa wawa naman. Pero yung isa lang alam ko, hindi ako kriminal. Wala akong pinatay. Iniskam lang. Wala akong tinapakang tao. Kaya kahit saan ko kami makarating, kahit sa Korte Suprema. Sa pananinalita mo pa lang, wala kang tinapakan. Yung unang-unang tinapakan mo ng pagkatao yung iyong ina na pinagmumura mo sa unang phone call ninyo ng nanay mo. Kung gaano ka nang gigigil sa kapatid mong si Mary Ann na gusto mong papatay dahil nagkukukwento si Mary Ann sa mga kasamaan niyo dyan sa Isabela na may tinatago kang gold bar, Taliano Gold, mga kaplastik. Kaya nang gigigil ka. Pati yung nanay mo, minumura mo, tapos sasabihin mo wala kang inapakang tao. Ganon. Huwag kang gumawa ng kasinungalingan at hihingi ka pa kay Yorme ng tulong. Palagay mo ba tutulungan ka nun? Ha? Isang delusional na pagtulong yun, mga kaplastik. Harapin ko sila. Dala-dala ko yung bayag ko, Mayor. Talaga naman dala mo yan eh. Mabaho yan. Mabuhay ka. Mayor ko, hindi ko nahahabaan tong aking message kasi baka mabura eh. Paki-share na lamang po at nang makarating kay Mayor Isko Moreno. Wawa naman. Mayor, hindi mo na ako kailangang i-PM. Yung kung aking sekretary na si Miss Elizabeth Lopez de Leon, pipilitin ko makapag-coordinate agad sa inyo. Oh. Wawa naman. Nawala na ng pag-asa si Norman. Mukhang mo iiyak ka na naman uli sa pangalawang pagkakataon ha. At mukhang malapit ka nang bumalik sa mga kakosa mo sa Taguig City Jail, mga kaplastik. At mukhang madodonat ka na naman doon. Aha. Diba? At mukhang may part 2 ang pagbabalik ni Norman Mangusin sa BJMP. Dahil sa paunti-unti ka na ni Makagago WhatsApp man na sinisilip ang iyong pagkatao. Diba? From the city jail arc to illegal na scammer arc. Diba? Sa lahat ng uri ng iyong ginawa. Yung nasa kulungan ka, yung nasa
napupunan ka pa ng nanay mo, iniimbestigahan ka na ni makagago kung anong klase kang tao eh. At the same time, kung anong klase kang kaibigan sa mga ibang tao, kung paano ka magpakitang gilas, o paano mo binibigay mo ng kahihiyan ng mga tao sa paligid mo, kung paano mo ginamit at ginawa mong batukan si Barangay Captain Suarez na killer ng Cavite, mga kaplastik. At the same time yun, madadamay din yon si Barangay Captain Joey Suarez, mga kaplastik. At the same time, yung pag-iiyak mo na yan ay may part 2, mga kaplastik. So nanggigigil siya sa lahat ng mga bagay na nakikita niya. Diba? Gigil na gigil siya. Diba? Gigil na gigil siya dahil si Pudgenius ay naglabas ng mga statement tulad nito. Yan. Wanted. Yan. Kasama rito Sir Gerald Bantag Kilaleg na may reward na 2 million pesos. Diba? At kasama rin dito si Ricardo Solweta Soriano na may reward naman na 1 million. Tapos, warrant of arrest for murder under CC number 23315. Yan, diba? Republika ng Katarungan, NBI. Halos parehas yung number ng wanted dito sa number na pinakita dito sa wanted. So, maliwanag na ang number na ito ay galing sa NBI, mga kaplastik. Hindi magpa-post si Pudgenius ng ganitong klaseng context kung hindi niya pinag-isipan ang mga ganitong bagay, mga kaplastik. Yeah. Sabi nga naman sa post ni Pudgenius, ayan ang number na para hindi ka na mahirapan kay Attorney Johnny, yung kanyang asawa, pumunta sa PLDT Smart at Globe kung talagang fake news yan. Bakit hindi ka pumunta sa NBI, CIDG para magkaalaman? Diba? Kasi pinapalandakan ni Norman Mangusin na fake news yung mga lumalabas sa social media. Yan. Na siya ay wanted na ng NBI at ng PNP. Mga kaplastik. So nagpakita na ng mukha si Pudgenius. Gusto nyo bang makita, mga kaplastik? Nag-live siya kagabi. Ewan ko lang kung nandito pa yung video. Marami siyang post. Oh. Ayun, nawala yung kanyang content. Binura. So that means, sayang, hindi ko na-screenshot yung mukha ni Pudgenius. Ayun, nawala. Nawala yung live stream ni Pudgenius. Sayang. Meron na sana tayong may papakita sa kanya na kung sino yung matagal na humahunting kay Norman Mangusin, which is si Pudgenius. Si Pudgenius, napanood ko siya kagabi, parang somewhere sa ibang bansa po siya nakatira. Kasi nag-live siya mga around 12 midnight, pero dun sa lugar niya is tanghali na ata yun o mag-uumaga pa lang. So lumalabas si Pudgenius ay isang OFW. So hindi po siya totally kilala, pero nakita ko na yung mukha niya. Halos kasing kisig ni Councilor Jaime Solis. Ganon. Nakabonet kasi siya that time Nakabonet na color green. Dahil malamig yata doon sa lugar. So, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata dahil habang tumatagal ay kumikitid na po ang mundo ni Norman Mangusin sa social media at sa personal na buhay. Dahil ito po ang kanyang mga kaso ay multiple stapa na may under Article 315 hanggang 318. So mabigat po yan. Ilang article lang kanyang nilabag? Bali 4.
multiple stapa. So marami po siyang taong inagrabyado. Isa na doon yung mga pagnanakaw niya ng kalabasa na hindi niya binayaran. Kaya totally kapag hindi mo binayaran ng isang bagay, 100% pwede kang kasuhan ng stapa, mga kaplastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Combin, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastic.